Inaakala natin hanggang ngayon na napakalakas ng China, pero nagkamali pa tayo. May nangyayaring kakaiba sa bansa nila na hindi napapansin ng karamihan. Palaging brownout sa kanila at marami rin silang mga gusaling walang tao. May mga trabahador din sila na hindi na nababayaran at may mga factory din sila na nagsasara na. May mga lungsod sa bansa nila na unti-unting pinapatay ang ilaw. May mga lokal na gobyerno din na hindi na makabayad ng utang. At ang dating tinatawag na economic miracle, parang unti-unti nang nasisira habang nakatingin ng buong mundo. Sa TV, makikita mo ang magagandang skyline at modern na syudad nila. Pero sa likod ng makintab na imahe, may mga problemang hindi ipinapakita. Sa katunayan, mabigat ang dinadala ng China ngayon at parang hindi na nito kaya ang sariling bigat. Sa dulo ng video na ito, maintindihan mo kung bakit may ilang eksperto ang nagsasabing hindi lang bumabagal ang pag-unlad ng China, kundi unti-unti na rin itong bumabagsak. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Simulan natin sa pinakamalaking pagkawala ng pera sa modern history. At hindi ito biro. Mas maraming pera ang nawala sa China ngayon kumpara sa pinagsamang nawala noong financial crisis nila ng 2008 at iba pang malalaking krisis sa nakaraang 100 years. Ibig sabihin ito na ang pinakamalaking pagkawala ng pera sa modern history. Noon ang property market ng China ay may halagang higit sa $50 trillion. Mas malaki pa kaysa sa pinagsamang housing market at stock market ng United States. Sa loob ng maraming taon parang walang katapusan ang pagtaas ng presyo ng bahay. Taon-taon tumataas. Kaya ang mga pamilya, inilalagay ang buong ipon nila sa pagbili ng apartment. Pero bakit? Dahil iniisip nila na safe ito. Para sa maraming tao, ang real estate ang pinakasiguradong investment. Parang may tahimik na garantiya sila mula sa gobyerno na hindi ito babagsak. Pero bumagsak. Mula late 2025, bumababa ang presyo ng bahay sa loob ng 29 consecutive months. Halos 2.5 years na tuloy-tuloy ang pagbaba at wala pa ring malinaw na senyales kung kailan ito hihinto. Ayon kay Goldman Sachs, kung walang malaking tulong o intervention mula sa gobyerno, maaari pang bumaba ang presyo ng another 20 hanggang 25%. Ibig sabihin, maaaring kalahati na lang ng dating pinakamataas na presyo ang halaga ng mga bahay. At mas malala pa ang sitwasyon sa tinatawag nila na Tier 3 cities. Mga lungsod ito na bumubuo ng halos 60% ng GDP ng China. Doon may mga real estate agent na buwan-buwan walang nabebenta. At dito nagiging seryoso ang problema. Halos 70% ng yaman ng mga pamilya sa China ay naka-invest sa real estate. Kaya kapag bumagsak ang presyo ng apartment, hindi lang bahay ang nawawala. Nawawala din ang ipon. Nawawala ang pakiramdam na secure ang buhay. Nawawala na rin ang mga plano para sa future. Isipin natin ang isang mag-asawa mula sa Shenzhen. Tawagin natin silang Pamilya Wang. Ginawa nila ang lahat ng tama. Nag-ipon sila ng 15 years. Noong 2021, kumuha sila ng mortgage. Inilagay nila ang buong life savings nila, humigit kumulang $400,000 para sa isang pre-sale apartment mula sa isa sa pinakamalaking developer sa China. Ang pangako, matatapos ang building pagsapit ng 2023, namili na sila ng mga furniture at pinag-isipan na din nila kung saan ilalagay ang crib para sa magiging anak nila. Pero hindi natapos ang building. Naubusan ng pera ang developer. Huminto ang construction sa 15th floor. Isang konkretong kalansay ang naiwan. At ang Pamilya Wang, hanggang ngayon nagbabayad pa rin sila ng mortgage para sa unit na hindi pa nila natitirhan. At baka hindi na nila matirhan kailanman. Ang down payment nila parang nawala na. Ang buwan ng hulog nila sa interest lang napupunta. Ang future na pinaghirapan nila sa loob ng maraming taon, nabitawan dahil sa sistemang pinagkatiwalaan nila. At hindi lang sila ang ganito ang kwento. Sa buong China, may higit sa 20 million pre-sold apartment na hanggang ngayon ay hindi pa tapos. 20 milyong unit ang nabenta na sa mga pamilya, pero hanggang ngayon ay naghihintay pa rin sila. At bawat gusaling nakatayo pero hindi natatapos ay parang tahimik na simbolo ng isang malaking problemang hindi na kayang itago ng magagandang ilaw sa skyline. Ngayon isipin mo ito, 20 milyon na pamilya ang patuloy na nagbabayad ng mortgage para sa bahay na wala pa. Nagbabayad sila para sa hangin, utang para sa apartment na maaaring hindi kailanman maitayo. May mga nagtangkang magprotesta, may mga nag-organize online,
Pero mabilis itong na-sensor, binura, tinanggal sa internet na parang hindi nangyari. Naalala mo ang Evergrande? Ito ang pinakamalaking property developer sa China. Nalubog ito sa mahigit $300 billion na utang. 300 billion, mas malaki pa yon kaysa sa buong GDP ng Finland. Pagkatapos bumagsak din ng Country Garden. May utang na another $187 billion. Kapag pinagsama mo ang utang ng malalaking property developer sa China, mas malaki pa ito kaysa sa buong GDP ng France. At saan galing ang karamihan sa perang iyon? Sa ordinaryong pamilya na nagtiwala sa sistema. Noong 2022, nagsimula ang tinatawag na mortgage boycotts. Sa mahigit 100 cities, tumanggi ang mga buyer na magbayad ng mortgage dahil hindi naman itinatayo ang mga apartment nila. Nagmadali ang gobyerno na kontrolin ang balita. Naglunsad ng tinatawag na rescue construction programs. Pero hindi sapat. Kapag nawala ang tiwala, mahirap na itong ibalik. Ngayon mas kaunti na ang bumibili ng bagong bahay. Sa unang kalahati ng 2025, bumaba pa ng 4% ang bagong home sales. Ang bagong construction starts naman, bumagsak ng halos 20%. At ang gobyerno na inaasahang sasalo sa lahat ng problema, may sarili rin itong krisis. Hindi lang pamilya ang nawalan ng pera dahil sa pagbagsak ng property market, pati mga lokal na gobyerno nalulugi. May isang bagay na hindi alam ng karamihan tungkol sa China. Ang mga lokal na gobyerno roon ay hindi umaasa sa tax tulad ng Western countries. Sa loob ng maraming taon, kumikita sila sa pagbebenta ng lupa sa mga developer. Bibili sila ng murang farmland sa labas ng syudad. Ibebenta ito sa mas mataas na presyo kapag gagawing residential o commercial area. Ang kita ron ng ginamit para magpatayo ng kalsada, magpasahod ng teacher, punduhan ng pulis, magtayo ng ospital, ayusin ang infrastructure. Sa peak, ang land sales ay bumubuo ng 30 hanggang 40% ng kita ng lokal na gobyerno. Ngayon, wala na yon. Dahil bankrupt ang mga developer at walang gustong bumili ng lupa, bumagsak ang kita. Ang halaga ng land auctions ay bumaba sa paligid ng 3 trillion yuan. Halos kalahati na lang ng dating peak. Noong nakaraang taon, higit sa 10% ng mga lupang inilabas sa auction ay walang kahit isang bidder. Hindi mababang bid, zero. Walang gustong bumili kahit anong presyo. Dahil dito, maraming lokal na gobyerno ang nahaharap sa matinding krisis sa pera. Sa Henan Province, binawasan ng 50% ang sweldo ng mga civil servant. Sa Guangdong, ang pinakamayamang probinsya sa China, tahanan ng malalaking tech at manufacturing companies, nabawasan ng 25 hanggang 30% ang sahod ng government workers. May mga lungsod na hindi na kayang buksan ang streetlights sa gabi. May iba na hindi na regular na naglilinis ng basura. Hindi na nag-aayos ng kalsada. Hindi na napopondohan ng mga public service na dati ay normal lang. Sa Tianjin, isang malaking syudad na may higit sa 13 milyon tao, napilitan ng gobyerno na ibenta ang sarili nitong mga office building para lang makabayad ng sweldo. Isipin mo yun, hindi na nila kayang bayaran ng sarili nilang opisina. May isang kontraktor na si Chen Wei mula sa Sichuan Province. 20 taon siyang gumagawa ng highway, tulay at overpass. Mga proyektong nagpalago sa mga lungsod sa loob ng China. Noong nakaraang taon may utang sa kanya ang lokal na gobyerno na 43 million yuan para sa natapos na proyekto. Wala siyang natanggap. Napilitan siyang tanggalin ng 200 workers. May ilan sa kanila na 8 months nang walang sahod. Ayon kay Chen Wei sa isang reporter bago mabura ang interview, patuloy nilang sinasabi na darating ang pera pero wala nang maibibigay. Ang kwento niya ay hindi iisa. Paulit-ulit itong nangyayari sa buong bansa at dito nagiging mas nakakatakot ang sitwasyon. Sa loob ng maraming taon, may tinatawag na Local Government Financing Vehicles o LGFVs. Para itong mga shell companies na ginagamit ng lokal na gobyerno para umutang ng hindi lumalabas sa official record. Sa pamamagitan nito, nagtayo sila ng high-speed rail na kakaunti ang sumasakay. Mga financial district na walang tao. Mga airport na walang pasahero. Lahat ito gamit ang hiniram na pera na hindi dapat makita sa official balance sheet. Ayon sa IMF, ang tinatawag na hidden debt na ito ay lumampas na sa 65 trillion yuan. Kapag isinama mo ang official local government debt na halos 48 trillion yuan, abot ito sa kabuuang 134 trillion yuan. Katumbas iyon ng humigit kumulang $18 trillion.
Mas malaki pa kaysa sa pinagsamang ekonomiya ng Japan at Germany. Mas malaki pa kaysa sa buong official GDP ng China. At ang mas masama, karamihan sa mga LGFVs na ito ay hindi kumikita ng sapat. Ang median return nila ay nasa paligid ng 1%. Pero ang interest na binabayaran nila sa utang, higit sa 5%. Ibig sabihin mas malaki ang lumalabas na pera kaysa sa pumapasok. At kapag ganoon ang sistema, hindi ito tatagal ng walang mas malaking problema. Kung susumahin mo ang mga numero, hindi talaga nagtutugma. Halos kalahati ng mga proyekto ng lokal na gobyerno ay malulugi kung walang malaking tulong mula sa central government. Ayon sa isang kilalang Chinese economist, pagsapit ng dulo ng 2024, nakaipon na ang mga lokal na gobyerno ng higit sa 10 trillion yuan na hindi pa nababayarang utang sa contractors at civil servants. Ibig sabihin mga trabahador na gumawa ng highway, hindi pa bayad. Mga kumpanya na nagsupply ng bakal at semento, milyon ang hindi pa natatanggap. Mga retirado, binabawasan ang benepisyo. Ang buong sistema parang nasasakal sa dami ng IOU, mga pangakong bayad na hindi naman mabayaran. Noong late 2024, nag-anunsyo ang Beijing ng 12 trillion yuan na debt restructuring package. Pinakamalaking intervention daw ito para tulungan ang mga lokal na gobyerno. Tinawag nila itong solusyon. Pero ayon sa ilang analyst, extend and pretend lang ito. Ibig sabihin hindi talaga nila inaayos ang problema, pinapaliban lang nila. Dahil ang package na yon ay tinatayang sumasakop lang sa around 25% ng totoong problema. Ang natitira, pinapaikot lang ang utang. Ina-extend ang loan, itinutulak ang bayarin sa future. Umaasa na may biglang mangyaring milagro, pero hindi ganoon gumagana ang math. At habang lumalala ang utang, may isa pang malaking problema ang dumarating. Ang mga factory na nagpayaman sa China, umaalis na. Sa loob ng 40 years, halos lahat ng gamit mo ay may tatak na made in China. Phone, damit, electronics, laruan, furniture, appliances. Ang China ang naging factory ng buong mundo. Dahil doon daan-daang milyong tao ang nakaahon sa kahirapan. Yun ang pundasyon ng kanilang economic miracle. Pero nagbabago na ang panahon. Noong May 2025, gumawa ng announcement si Apple CEO Tim Cook na dati ay parang imposible. Sinabi niya na ang karamihan ng iPhone na binebenta sa United States ay manggagaling na sa India, hindi na sa China, India. At ang Vietnam naman ang magiging source ng halos lahat ng iPad, Mac, Apple Watch at AirPods na binebenta sa American consumers. Isipin mo yon, ang Apple na halos sa China nagpatayo ng manufacturing empire ay mabilis nang lumalabas. Ang mga numero ay malinaw. Sa unang kalahati ng 2025, tumaas ng 53% ang produksyon ng iPhone sa India kumpara sa nakaraang taon. Mahigit $22 billion na halaga ng Apple products ang na-export ng India. Ang bilang ng made in India smartphones na ipinadala sa United States ay tumalon ng 240% year over year. At sa unang pagkakataon sa history, nalampasan ng India ang China bilang top exporter ng smartphones sa United States. Ngayon 44% ng smartphone imports ng US ay galing sa India. Habang tahimik ang marami, nagbago na ang mundo. At hindi lang Apple ang gumagalaw. Isinara na ng Samsung ang huling phone factory nito sa China ilang taon na ang nakalipas. Ngayon karamihan ng smartphones nila ay gawa sa Vietnam at India. Mas marami ng sapatos ang Nike na ginagawa sa Vietnam kaysa sa China. Kabaligtaran ito kumpara 10 years ago. Sony, Dell, HP, Google. Lahat sila ay unti-unting inililipat ang produksyon palabas ng China sa bilis na hindi pa nangyari noon. Kahit ang ilang Chinese companies umaalis na rin. Halimbawa, ang BYD, isa sa pinakamalaking electric vehicle company ng China, ay nagtatayo ng mga factory sa Mexico, Thailand, Hungary at Indonesia sa halip na mag-expand sa loob ng sariling bansa. Bakit sila umaalis? Una, hindi na mura ang labor sa China. Sa loob ng nakaraang 10 years, triple na ang factory wages. Sa Vietnam, kalahati lang ang gastos sa worker. Sa India, mas mababa pa. Ang dating pinakamalakas na advantage ng China, ang murang paggawa, ay hindi na ganoon kalakas ngayon. Pangalawa, mas naging unpredictable ang pamahalaan sa ilalim ni Xi Jinping. Noong 2023, nagpatupad ang gobyerno ng mas mahigpit na anti-espionage law. Maraming foreign companies ang kinabahan dahil kapag hindi malinaw ang rules at bigla itong nagbabago, mas pinipili ng negosyo ang lugar na mas stable at mas siguradong may proteksyon. At kapag nagsimula ng umalis ang mga factory,
Hindi lang trabaho ang nawawala, nawawala ang momentum. At kapag nawalan ng momentum ang isang ekonomiya na sanay sa mabilis na pag-akyat, mas ramdam ang pagbagsak. Sa kabila pa nito, kapag ang simpleng market research lang ay pwede ka nang maaresto dahil sa spying. Kapag ang pag-check mo ng production numbers sa sarili mong factory ay pwedeng tawaging espionage. Natural lang na ang mga executive ay maghanap ng exit at yun nga ang nangyari. Ang foreign direct investment sa China ay bumagsak ng higit sa 80%. Hindi na lang ito simpleng pag-diversify. Marami ang tuluyang umaalis. Pangatlong dahilan, tinuruan ng COVID ang buong mundo ng isang masakit na leksyon. Nung nag-lockdown ng China, nagsara ang mga factory. Biglang tumigil ang global supply chains. Walang pyesa, hindi makapag-ship ng produkto. Naparalisa ang mga negosyo. Ang dating just-in-time model ay naging just too bad. Napagtanto ng mga kumpanya na delikado kung iisa lang ang bansang pinanggagalingan ng lahat ng produkto. Kapag may problema roon, lahat apektado. At pang-apat, at marahil ang pinakamabigat sa lahat, nawawala na rin ang mga worker. Pero may mas malalim pa kaysa sa pag-alis ng mga factory. May isang bagay na hindi kayang bilhin, itayo, o ibalik ng kahit gaano karaming pera. Populasyon. Noong 2024 bumaba ang populasyon ng China sa ikatlong sunod na taon. Mas maraming kabaong kaysa sa duyan. Mas maraming namamatay kaysa ipinapanganak at lumalaki pa ang pagitan bawat taon. Noong 2024, may 9.5 milyon na sanggol ang ipinanganak pero halos 11 milyon ang namatay. Ibig sabihin halos 1.5 milyon ang nabawas sa populasyon sa loob lang ng isang taon. At ayon sa mga demographer, simula pa lang ito. Ang fertility rate ng China ay nasa paligid ng 1.0 child per woman. Para maging stable ang populasyon, kailangan mo ng 2.1. Hindi man lang kalahati ang China sa kailangan nito. Palapit na ito sa fertility rate ng South Korea na 0.73, ang pinakamababa sa mundo. May ilang lungsod sa China na mas mababa pa rito. Naalala mo ang one-child policy? Sa loob ng maraming dekada, pinayagan lang ang mga pamilya na magkaroon ng isang anak. Gumana ang policy, pero masyado itong naging epektibo. May nasira sa istruktura ng lipunan na baka hindi na maayos pa. At ito ang mas kinakatakot ng Beijing. Sa pagtatapos ng 2024, may 310 million Chinese na lampas 60 years old. Iyan ay 22% ng buong populasyon. 5 taon lang ang nakalipas, 18% pa lang ito. Sa loob ng isang dekada, maaring umabot sa 400 million ang senior citizens sa China. Mas marami pa kaysa sa buong populasyon ng United States. Sa maraming rehiyon, mas marami ng retirado kaysa sa worker. Sino ang sasalo sa kanila? Dahil sa one-child policy, nabuo ang tinatawag ng mga demographer na 4-to-1 families. 4 grandparents, 2 parents, isang anak, isang tao na inaasahang magtaguyod ng 6 habang bumubuo rin ng sariling pamilya at karir. Sa math pa lang, hindi na ito kaya. Sa emosyon pa, mas mabigat. Ang pension system ay nagsisimula ng mabitak. Noong 2022, 14 provinces ang nag-report ng kakulangan sa pension funds. Pagsapit ng 2035, tinataya ng mga analyst na kakailanganin ng China ng additional $300 billion bawat taon para lang manatiling buhay ang pension system. Mas malaki pa yon kaysa sa buong military budget ng bansa. Habang paliit ng paliit ang bilang ng mga worker na nag-aambag sa sistema, palaki naman ng palaki ang bilang ng mga retiradong kumukuha ng benepisyo. Ang working age population ay nagsimulang lumiit noong 2012. Noong 2024 lang, halos 7 million workers ang nawala. Parang nawalan ka ng buong workforce ng isang medium-sized European country sa loob lang ng isang taon. Ang mga factory owner, hirap maghanap ng empleyado. Ang pension administrators, nakikita nilang kumukonti ang kontribusyon. Ang mga tindahan, mas kaunti ang customer na may pera. Samantala, bumagsak din ang bilang ng kasal. Noong 2024, 6.1 million couples lang ang nagpakasal. Isang dekada ang nakaraan, higit 13 million iyon. Ang bilang ng divorce ay umabot sa 2.6 million. Mas kaunting kasal, mas kaunting sanggol. At kapag mas kaunti ang ipinapanganak bawat taon, mas malinaw na pangit ang direksyon sa hinaharap. Ganun pa man, mas kaunting sanggol ngayon. Ibig sabihin mas kaunting worker sa future. Mas kaunting worker, pero mas maraming matatanda na kailangang alagaan. Dito nagtatagpo ang malamig na statistics at totoong lungkot ng tao. Noong August 2025, umabot sa 18.9% ang youth unemployment sa China.
Ito na ang pinakamataas simula ng baguhin ng Beijing kung paano nila sinusukat ang joblessness. Balikan natin ang June 2023. Umabot noon sa record na 21.3% ang official youth unemployment. Pagkatapos may kakaibang nangyari, bigla nilang itinigil ang paglalabas ng datos. Ayon sa gobyerno, kailangan daw nilang improve their statistical methodology. Pero ang totoo, kailangan nilang itago ang numerong mukhang nakakahiya. Nang bumalik ang paglalabas ng data, may bagong paraan na sila ng pagsukat at hindi nakasama ang mga estudyante sa bilang. At biglang bumaba ang unemployment rate. Ang ganda ng timing. Pero ayon sa ilang independent estimate, maaaring nasa 25 hanggang 30% ang totoong unemployment ng kabataang Chinese. Ibig sabihin, isa sa bawat 3 o 4 na kabataan, walang trabaho. Isipin mo ang mga college graduate, engineering student na may advanced degree, nagde-deliver ng pagkain gamit ang electric scooter, graduate ng medical school, nagda-drive ng rideshare, law graduate, nagbebenta ng insurance sa door-to-door. Ngayong taon lang may 12.2 million na bagong graduate ang pumasok sa job market. 12 milyong kabataan ang naghahanap ng opportunity na wala naman. Naghahanap ng career na parang naglaho. Naghahanap ng future na ipinangako sa kanila ng mga magulang nila. Isipin natin si Liu Ming, 24 years old, engineering graduate mula sa isang top university sa Shanghai. Ginastos ng mga magulang niya ang buong ipon para sa edukasyon niya, tutoring, exam prep, tuition. Dahil naniniwala sila na ang education ang susi sa mas magandang buhay. Ngayon, 8 months na siyang naghahanap ng trabaho. Nagde-deliver siya ng pagkain gamit ang electric scooter para lang makabayad ng renta. Nakikitira siya sa maliit na apartment kasama ang 3 iba pang unemployed graduate. Ang retirement fund ng mga magulang niya naubos. Ang pangarap nilang tutulungan sila ng anak nila sa pagtanda, nabigo. Hindi ito ang inaasahan nila. Simple lang ang dating formula. Mag-aral ng mabuti, makakuha ng degree, magtrabaho sa corporate, bumili ng apartment, mag-asawa, magpamilya, magretiro ng maayos. Yun ang path, yun ang kontrata sa pagitan ng magulang at anak. Pero ngayon parang wala na ang hagdan, naputol ang mga baitang, at milyon-milyong kabataan ang napapaisip para saan pa ang sakripisyo kung wala namang babagsakan. Dito pumasok ang tinatawag na lying flat, isang movement na kinatatakutan ng Communist Party. Mga kabataan na tumatangging habulin ng karir na wala naman, tumangging bumili ng bahay na hindi nila kayang bayaran, tumangging mag-anak na hindi nila kayang suportahan, tumangging mag-overtime para sa boss na maaari silang tanggalin anumang oras. Pinipili na lang nila ang minimum, gawin ng sapat para mabuhay, wala ng extra effort. May iba pa nga na tinatawag itong let it rot. Kung sira na ang sistema, bakit mo pa aayusin? Hindi gusto ng gobyerno ang ganitong mindset. Patuloy ang propaganda tungkol sa patriotism, hard work at sakripisyo para sa bansa. Pinapagsabihan ng kabataan tungkol sa duty to society. May mga university na required ng magturo ng love education para hikayatin ang kasal at panganganak. Pero hindi sapat ang slogan kung sira ang realidad. Hindi mo mapipilit ang optimism kung walang oportunidad. At may iba pang hindi lang naghihintay. Umaalis sila. Tumaas sa record level ang inquiries tungkol sa pag-emigrate. Ang mayayamang Chinese, inililipat ang pera sa Singapore. Bumibili ng property sa Canada at Australia. Ipinapadala ang mga anak sa ibang bansa. May bilin na wag nang bumalik. Tinatawag nila itong run philosophy. Umalis habang kaya pa. At hindi lang ang ultra-rich ang ganito. Pati middle-class families naghahanap ng kahit anong exit. Student visa, investment immigration, pag-aasawa sa foreigner. Anumang paraan bago tuluyang magsara ang pinto. Ngayon ang tanong, ano ang mangyayari kapag isang buong henerasyon ang nawalan ng tiwala sa sistemang itinayo ng mga magulang nila? Kapag ang future na ipinangako sa kanila, hindi na dumating? Sa loob ng 40 years may tahimik na kasunduan ng Communist Party at ang mga tao. Walang boto, walang protesta. Walang pagtutol, kapalit, mas gaganda ang buhay mo taon-taon. Mas yayaman ka, mas aangat ang mga anak mo. Iyon ang deal. Ngayon nababasag ito. Nang bumagsak ang property market, hindi lang pera ang nawala ang tiwala. Kapag sinabi ng gobyerno na stable ang lahat pero biglang bumagsak, kapag ang safe mong investment ay naglaho, kapag mas hirap ang anak mo kaysa sayo kahit mas nagsikap siya, para saan pa ang sakripisyo ng kalayaan? Ngayon takot gumastos ang mga tao. Nag-iipon sila. Naghahanda sa mas masamang darating.
Ang middle class na inaasahang magtutulak sa future ng China, lumiit. Sa unang pagkakataon mula 1978, hindi ito lumalawak, kumukontra ito. Mas kaunti ang billionaires. Bagsak ang luxury spending. Mahina kahit basic consumption. Ang sagot ng gobyerno, mas control, mas surveillance, mas censorship, mas nationalism. Pero hindi mo makakain ng nationalism. Hindi mo ito maipambabayad ng renta. Hindi mo ito maipon para sa retirement. Kapag malakas ang ekonomiya, bonus ang patriotism. Kapag mahina ang ekonomiya, distraction na lang ito. At may mga taong hindi na nananahimik. Noong late 2022, nagprotesta ang mga tao sa Shanghai at Beijing laban sa COVID lockdowns. May mga may hawak na blankong papel, simbolo ng censorship. Mabilis itong pinatahimik, pero nakita ng partido ang isang bagay. Kapag nawalan ng pag-asa ang sapat na dami ng tao, may pwedeng mangyari. Ganito bumabagsak ang bansa. Hindi laging may digmaan o revolusyon, kundi dahan-dahang pagkawala ng pag-asa. Isang pamilya na nawalan ng ipon, isang graduate na sumuko sa pangarap, isang mag-asawa na nagdesisyong huwag mag-anak, isang matandang magulang na walang susuporta. Hindi babalik ang property market kung walang bibili. Walang bibili kung walang kabataang may pera. Walang kabataang may pera dahil bumagsak ang birth rate noon pa. At hindi tataas ang birth rate kung walang stable na trabaho at malinaw na future. Bawat krisis nagpapalala ng susunod. Sa loob ng 40 years, nagtayo ang China ng napakalaking economic machine, mga modern city, bullet train, mga factory na nagsusupply sa buong mundo. Layunin nitong patunayan na kayang lampasan ng authoritarian system ang demokrasi. Pero may mas madilim na aral. Pwede kang magtayo ng milagro gamit ang utang, murang labor at endless construction. Pero ang milagro, hindi habang buhay. Darating ang bayaran, bababa ang populasyon, tatanda ang bansa bago ito tunay na yumaman. Ngayon kulang ang worker, kulang ang buyer, kulang ang naniniwala. At kapag bumagsak ang second largest economy sa mundo, hindi lang China ang tatamaan. Masisira ang supply chains, tataas ang presyo ng produkto. Magbabago ang global economic order. Ngayon ang tanong, may paraan pa bang makaahon o tapos na talaga ang Chinese miracle? Sabihin mo ang tingin mo. Dahil ang kwentong ito, hindi pa tapos.